Papahanap na ako. Ay, nandiyan pala kayo. Shoutout sa ating mga katoko friends. So, nandito tayo ngayon sa Tagaytay. Meron tayong pinuntahan site. Yun kung makikita nyo sa likod. May palitada na rin, tapos process na lang kulang yan. Tumawag sa atin si paring Jeff. Yan, yung tao na yan. Binigyan tayo ng contact dito kasi merong ipapagawa nga daw. Meron na siyang layout sa flooring mga CO, kaso may mga junction box daw na nilagay. So umalis yung electrician. Ayusin natin kasi papataas na lang ng architect yung mga layout ng mga CO. Yung mga switches meron naman So CO lang ayusin natin. So wrapping lang tayo. So, ibig sabihin hindi tayo magwa-wiring. So set up lang tayo ng mga pipe, then mga utility box. So titingnan natin yan sa loob. Yun yung madalas na problema, no, sa mga electrician dyan. Siyempre siguro umalis, maraming dahilan yan. So advice lang natin sa mga electrician, no, mga kapwa natin electrician, magkaroon ng mga ganyan, mga kapakontrata. So kung aalis kayo at medyo hindi nyo nagustuhan sa trabaho, may mga toxic at kung ano man yung problema, huwag nyo iiwanan na merong trouble at hindi maayos yung gawa. Yung kakasunod na electrician, medyo mahirapan sa gagawin. So anyway, pasok naman yun sa pag-uusapan. Pero huwag nyo gagawin yun na iiwanan nyo yung project na hindi naayos yung trabaho. Kung medyo tinotoxic naman kayo at yun yung talaga gusto yung mga kasama nyo, kung may mga problema man kayo sa trabaho nyo, okay lang yun iiwanan nyo. Pero tansyahin nyo naman na walang mangyayaring trouble sa trabaho. Experience na natin yan sa tagal na natin nagtatrabaho din. At nakukontrata din tayo paminsan-minsan. May mga toxic talaga, toxic client, toxic workers. So, kailangan lang natin sa umpisa, kailangan malinaw ang pag-uusap. Siyempre normal lang yan, kailangan lang pakisama. Huwag lang natin iwanan yung trabaho na hindi maayos. So, kung aalis ka man, may mga matitira dyan na mga light lang na mga gagawin, at magtira lang kayo ng pera doon para sasapat doon sa mga trouble na gagawin ng kasunod na electrician. At least iwanan nyo man, konti na lang gagawin, may pera pa kayo natitira. So yun lang naman guys. So pupuntahan natin sa loob. So yun, meron siyang mga abang na flexible. Meron daw dito ang abang dati. Ito, may junction box daw nilagay dyan. So, hindi ba pwede kasi flooring to, just in case magka-trouble dyan, nahihirapan. So ayusin na lang natin to. Usap kami mamaya nung architect kung magkano yung mapag-usapan mamaya. Then pag nagkasundo, tirahin natin to. What? Ay gagawin pala, hindi titirahin. Iba yung tirahin. Lumipat tayo dito sa kabilang side. Pinatingnan din sa atin dito, wala sa standard ang height ng mga outlet. At ganun din, may junction box din sa ilalim ng flooring. So babaguhin din to lahat. Ang problema dito, naglagay sila ng junction box dito para separation ng mga outlet. Ito yung mga bang dati ng electrician dito. May outlet dito, outlet doon, outlet doon, tapos may outlet pa sa katabi, tapos outlet pa ulit. Tapos outlet ulit, outlet ulit, bang sa switch, pahiga, standard natin nakatayo. So dito sa bedroom na to, babaguhin natin dito yung headboard. So mag-adjust tayo rito ng 20 lang kasi baka tamaan ng kama. Kung mayroon na tayong outlet dito, no need na maglagay pa ng isang outlet dyan. Pwede tayo maglagay ng outlet dito, saka pwede na rin yan, isa dyan. Tapos yung panel board nila doon daw ipupwesto. So babaklasin natin lahat yan kasi yan yung mga home run daw na ginawa ng electrician dati. Yung kabilang kwarto, babaguhin na lang natin to. Ito natin papwesto yung switch. Tapos syempre may kama rito, tinadtad naman ng outlet. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, 7. Napakaliit na kwarto, 7 peraso. So dito talaga magiging headboard na ito. Ito, itatabi natin to kasi dito silang papalagay ng aircon split type. So bakit naglagay ng outlet dyan? Pag split type, nasa labas ang condenser, lalabas din yung power supply. So nandito kanina yung may-ari, so nagsuggest na lang tayo na ibababa natin yan kasi sobrang taas naman ng outlet. Tapos yung mga home run babaguhin natin, tataas lang natin yun. So dito yung pinaka master bedroom, so baguhin din natin tong switch.
Ito, baguhin din natin yan. Kung doon ang headboard, pwede nating buhayan yan. Adjust lang natin to. So doon sa gilid. Kasi anong purpose? Anong purpose ng outlet mo rito kung maglalagay ka pa ng outlet dito? So ito, babuhayan lang natin to. Tapos meron ditong CR. And then, so hindi naman multi-point yung water heater nila. Sige, kung multi-point yan, PPR yan. So standard lang na water heater, yung diretso na. So maglalagay na lang tayo ng outlet dyan para sa saksakan ng water heater na. At mag-aabang daw tayo rito, sabi ng may-ari, ng para sa ilaw nitong lagayan ng mga shampoo. All goods. So yun lang yung masishare natin sa inyo guys. Update lang tayo sa susunod natin ng mga gagawin dito, o ano mangyayari dito sa Silsilin. Napakarami. Anyway, shoutout nga pala kay parang Jeff. Yan, sa tao na yan. Yan. Yun yung nagbigay sa atin ng contact nito at pinuntahan natin.